Eto mga kababayan ha, napaka-importante nito mga kabatid na talakayin natin ito. No, dahil mga kababayan, meron pong mga sinabi dito itong mga Marines, mga kababayan, na kung saan masasabi kong napakalaking kasinungalingan at dito pa lang, no, kung magkakaroon man ng hearing sa Blue Ribbon Committee by Monday at pupunta or dadalo itong 18 ex-Marines, mga kabatid. Pwede na sabihin, isa na rin to sa ebidensya mga kababayan na sila po ay nagsisinungaling dahil idinamay po nila dito si General Torre. And dito mga kapatid, ididibang po natin no, itong malaking kasinungalingan na pinagsasabi dito ng mga fake witness ni Marcoleta sa kanilang fake Blue Ribbon Committee hearing. Ito, tuloy natin. Sila nang magkwento. Sila Sino po, ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Bini is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa ngayon. O, diba? Sabi niyo nung pumutok po yung issue ng flood control noong 2024. Kaya naman nagsalita si Gutesa mga kapatid, 2024 ba? Oh, dyan pa lang. No, sumablay na si Kupal. Sumablay na siya. No, noong lumabas, noong pumutok ang issue ng flood control dahil po sa effort ni Pangulong Marcos. Kasi mga kababayan, eto lang po talaga ang tandaan nyo. Hindi mabubuking itong mga kurakot na mga politiko, mga kabatid, no, particular sa issue ng flood control kung hindi po dahil sa effort ni Pangulong Marcos. Dahil po doon sa isumbong mo sa Pangulo na website mga kababayan, unti-unti pong nagsilabasan no, yung mga palpak na flood control projects mga kabatid na kung saan ay kinurap yung mga nasabing budget no, sa nasabing mga proyekto. No? It was the effort of the President mga kababayan kaya no, may pinaghihiringan sa Senado no, patungkol sa flood control. And si Gutesa nga lumabas mga kabatid hindi po 2024. Lumutang si Gutesa mga kabatid 2025 na po kung hindi ako nagkakamali no, around September or November no, itong paglabas ni Orly Gutesa. No, 2025 'yon, hindi 2024. Dito pa lang no, palpak na siya. And ito pa mga kapatid, may susunod pa siyang kapalpakan na sasabihin dito. Tuloy natin. Maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Ito, pakinggan nyo. Sino daw ang lumiligaw sa kanila? Pakinggan nyo kung sino yung babanggitin nila ditong pangalan ha. Ito. Si si dating Chief of Staff Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Mga kababayan, dito na nagkakaroon ng problema, no? Or masasabi natin dito na nagkakaroon ng malaking problema sa script, no? Itong 18 Marines dahil binanggit nila si Torre. Mga kabatid, no? Itong si General Torre mga kababayan, no? Ay tawag nito. Noong panahon ng around September, no, nasibak po siya bilang PNP chief. Sa kalagitnaan ng issue ng flood control mga kapatid, sinibak po siya bilang PNP chief. Ayan mga kababayan, noong nasibak si Torre, no, hindi pa po tuluyang na take over mga kabatid ni Nartates yung pwesto diyan sa PNP. Kasi nga kailangan pang magretiro, no, ng nakaraang PNP chief bago siya maging tama ba yung term ko, full-fledged na PNP chief, no, itong si Nartates. So, nung panahon na yon mga kababayan, si Nartates po ay acting, no, acting pa lang dahil hangga't hindi nagre-resign si Torre, no, hindi po siya magiging PNP chief talaga. So, nung time na yun mga kabatid, no, sabi dito ng mga kupal na
kasamahan ni Gutesa, kinausap daw sila ni General Torre. Kinausap daw sila ni General Torre, mga kapatid, para, eto, pakinggan nyo muna. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po. Eto. Ang kwento nitong kumag na to, kinausap daw sila ni General Torre, mga kapatid, para papirmahin ng affidavit, no, na para wag nang suportahan yung mga sinabi ni Gutesa. Kumbaga, mga kababayan, no, parang pinapatahimik sila. Ito lang, mga kababayan, kung totoo itong sinasabi nitong ex-marine na ito, mga kapatid, na di umano itong si Torre ginamit po nila Romualdez at ni Pangulong Marcos para patahimikin sila. Mga kababayan, no, hindi ba, mga kapatid, kung totoo man itong kwento na ito, pwedeng i-blackmail, no, ni General Torre si Pangulong Marcos, no, para hindi siya tuluyang palitan bilang PNP chief? Naisip nyo ba yon? Nakuha nyo yung point ko? Kasi kung ako si General Torre, no, kung ako si General Torre, mga kababayan, tapos may pinagawa sa akin si Pangulong Marcos tapos si Romualdez na ganito, no, kausapin sila na wag nang magsalita, papirmahin sila ng waiver o whatsoever mga kwan dyan. Kung ako sa part ni General Torre, mga kabatid, tapos may pinagawa si PBBM sa akin na ganitong illegal na bagay na pwede talagang ikasira sa Pangulo, no, tapos bigla akong sisibakin sa pwesto bilang PNP chief, no, at ipapalit sa akin si Nartates. Mga kababayan, kung ako si General Torre lang, no, assuming lang ako si General Torre, pwede kong takutin si Pangulong Marcos eh. Mr. President, kakampihan mo si Remulla, no? Kakampihan mo yung plano ni Remulla na sibakin ako bilang PNP chief, no? At ipalit si Nartates, and yet meron kayong pinagawa sa aking malaking illegal na bagay para pagtakpan yung mga nangyayaring corruption dito na involved kayo? Okay ka lang ba, Mr. President? Kung gagawin mo sa akin yan, Mr. President, no, kung tuluyan mo akong sisibakin, pwede kong ilabas, no, sa publiko na merong isang beses, no, na kinausap mo ako, inutusan mo ako na i-bribe itong 18 Marines na kasamahan ni Gutesa. Kung ako si General Torre, mga kababayan, para hindi ako tuluyang masibak bilang PNP chief, iba-blackmail ko ang mahal na Pangulo. Sige, subukan mo akong sibakin, Mr. President. No, baka gusto mong lumabas ang baho mo sa media. Na inutusan nyo ako na kausapin or i-bribe itong mga kasamahan ni Orly Gutesa. Na wag nang magsalita, no? Wag nang magsalita at hayaan na lang nila si Gutesa. Wag nang magsalita dahil pag nagsalita sila, madadamay kayo. Tama ba, mga kapatid? No? Kung totoo yung sinasabi nitong kumag na ito, mga kababayan, noong mga panahon na yan, merong alas, no, na hawak si Torre laban kay Pangulong Marcos. Di ba? Pwede niyang i-blackmail ang mahal na Pangulo, mga kabatid, dahil, di ba, mga kababayan, maging kayo siguro, no, talagang naasar or nagalit noong pinalitan ni Nartates itong si General Torre. Kasi nga, napakaganda ng performance ni Torre, mga kabatid. Siya lang ang nag-iisang PNP chief, no, or nag-iisang pulis na may lakas ng loob para ipakulong si Kibuloy at si Digong. Then suddenly, no, dahil lang sa issue ng pera, sisibakin siya.
no? At ipapalit si Nartates. Ngayon kung merong pinagawa si PBBM sa kanyang ganitong bagay, no? Para mapatahimik lang itong mga kumag na ito, pwedeng gamitin talaga ni Torre yun bilang alas niya sa Pangulo. Sige, Mr. President, subukan mong palitan ako. Ikakanta ko kayo. Oh, kasi pinag-uusapan natin dito mga kapatid noong panahon na sinibak si Torre, ang pinag-uusapan natin dito is yung dangal mga kababayan ni General Torre. No? Yung dangal ni General Torre mga kapatid, and kahit hindi sabihin ni Torre mga kababayan, kahit hindi aminin ni General Torre, talagang masakit sa loob niya yon mga kababayan. Dahil lumalabas kasi, no, noong time na sinibak siya, parang lumalabas doon na pinakinabangan lang siya, no, ni Pangulong Marcos, tapos nung matapos na yung kanyang mga misyon, no, nung matapos na yung pagpapakulong niya kay Digong at kay Kibuloy, bigla na lang siyang sinibak. No, masakit kay Torre 'yon kahit hindi aminin ni Torre. Ngayon mga kababayan, no, kung totoo ito, do you think mga kapatid hindi gagamitin ni General Torre 'yon laban sa Pangulo? Oh. 'Di ba? Kasi mga kapatid, kumbaga parang may grudge na si Torre sa ginawang iyon ni Remulla at ni President Marcos sa kanya. Ano ba 'yan? No, matapos niya akong gamitin, matapos yung pakinabangan yung serbisyo ko, tapos biglang ganito na lang, sisibakin niyo ako na parang walang nangyari. Oh. Kasi nga kung ako kay Torre, no, may ganitong illegal na pinagawa sa ang presidente sa akin, gagamitin ko talaga sa kanya to para proteksyonan, no, ang aking posisyon bilang PNP chief. Pero mga kapatid, wala tayong narinig kay General Torre, mga kababayan, na kung anong paninira laban sa Pangulo. Anong ibig sabihin nun? Walang katotohanan to mga kababayan. Kasi yung ganitong bagay, no, na kung saan uutusan ka, PNP chief ka, uutusan kang i-bribe, no, itong mga witness laban sa presidente, napakalaking bagay nito. Hindi lang ito basta kwentong kotsero mga kabatid. Ito po ay napaka-confidential at tawag nito, kung totoo kasi yun, tapos nagsalita si Torre, pwede talagang mapasibak si Pangulong Marcos, mga kababayan. Kasi nga, si Torre na mismo nagsalita Pero mga kabatid, nung time na yun, noong pinalitan si Torre mga kababayan, wala tayong narinig na kung anumang paninira, no, anumang mga side comment ni General Torre sa naging desisyon ng mahal na Pangulo. Isang patunay lang yan mga kabatid na noong pinalitan si Torre, no, ni Nartates, walang grudge sa presidente si General Torre. At tinanggap niya ng buong puso yung nangyaring pagpapalit, no, ng liderato sa hanay ng ating mga kapulisan. Kasi kung tutuusin mga kababayan, malaking insulto kay Torre yung ginawa sa kanya ni Junvic Remulla. Kasi kay Remulla nagsimula yung issue no? And naniniwala ako na kung sakaling totoo itong sinasabi nitong kupal na ito, gagamitin talaga ni Torre yon, no, laban kay Remulla at kay Pangulong Marcos. Kung totoo to, kanya nga lang walang ganun Noong nasibak si General Torre bilang PNP chief, mga kabatid, no, walang gulo na nangyari sa PNP. Tayo lang na naniniwala sa kanya ang talagang nag-react doon. Pero si General Torre, walang kung anong side comment mga kababayan na binitawan, no, na kung tutuusin, malaking kwan talaga yun. Malaking insulto yun sa kanyang pagiging pulis. Dahil kung tutuusin mga kabatid, no, si General Torre pa lang ang kaisa-isang pulis na naging PNP chief na hindi galing sa PMA o PNPA. No? Siya pa lang mga kababayan ang kaisa-isang pulis, naging chief of police na hindi galing mga kabatid sa PMA. 'Di ba? Tapos ganun-ganun na lang siyang sisibakin. Siyempre pride nila 'yun mga kababayan, Dangal nga, gaya sabi ko sa inyo, dangal ang pinag-uusapan natin dito kung pag-uusapan natin yung pagiging PNP chief ni General Torre. So dito pa lang mga kababayan, kitang-kita na natin na wala talaga sa ayos itong witness na ito. Kasi nga mga kabatid, no, imposible talaga, no,
na utusan ni Pangulong Marcos itong si General Torre ng mga ganitong bagay, and yet mga kababayan, si PBBM din naman, no, ang nagbukas or nagbigay daan para maisiwalat itong malawakang korupsyon sa DPWH. Maging si former President Duterte, mga kabatid, inamin niya na wala siyang bayag, no, para puksain ang korupsyon sa DPWH. Ngayon, tanging si Pangulong Marcos lang, mga kababayan, ang nagkaroon ng lakas ng loob na sa ilalim pa mismo ng kanyang administrasyon, sa kalagitnaan pa yan, mga kabatid, ng kalakasan ng batikos ng kanyang mga kalaban sa politika, binuksan niya, mga kabatid, binuksan niya ang pintuan para maimbestigahan ang malawakang korupsyon sa DPWH. Tapos sasabihin nila, merong inutos ang Pangulo sa pamamagitan ni Torre na i-bribe sila. Seryoso ba kayo?